Hello guys, magandang hapon muli no sa inyong lahat. Ito na naman tayo, Wonders Motovlog TV. Tawag nun. Dito sa ating nandito pala tayo sa ating paboritong planeta, ang planeta ng Ka-Wonders. Hello guys, kumusta kayong lahat no? Shout out sa mga dapat i-shout out natin, ang ating mga solidong mga Ka-Wonders. Walang kabutas-butas. Okay? Shout out nga pala dyan sa may hi, no? Ating mga ka-Live Good family dyan. Kaya medyo may kahirapan ang ating sales ngayon, no? But it's a part of the game. Okay? Kung anong tugtog sa iwan natin. Okay? So kung medyo tayo lang, kung ika nga para tayong nakakaramdam ngayon ng madilim, no? Sa sales, no? Medyo darkened, no? Batasahan nyo, mayroong madaling araw na darating sa bawat isa. Okay? Go lang, mga Live Good family. Okay? Shout out kayo dyan, ang ating mga coaches dyan sa Mayhay. Okay? Coaches natin dyan sa Paiti, nga pala, no? Pati sa ating Impanta. Okay? Si Kumaring Sili, coach. Musta ka na, Mare? Pagbukas-bukas ka na siya ng Live Good. Ayaw mo naman kasing mag-invite kahit 5. Pupunta natin. So, imposibleng hindi yan masipagpasukan. Okay? Pasok yung 5 na yun agad, hindi. 2 na lang kulang. Kasi 1, 2, 4, 8. Munod. Nga pala guys, shoutout din sa ating kapanahunan ng panahon natin guys. Napaka irresponsible para sa mga human race, no? Because sobrang init. Ito yung kapanahunan nung nasa Jerusalem pa kami. Sobrang init. Tapos biglang uulan, no? Magdadagundong ang ating So that's time na para bagang sana mali yung aking intonation, no? Tingin. So dahil mahal naman tayo ng Diyos, okay? For God so loved the world that He gave His Son, that whosoever believe on Him should not perish but have an everlasting life. That's in John 3:16. Okay? So, ano ba talaga ang purpose ng life natin? No? Life, there is a purpose always in life. Okay? Mayroong purpose kung bakit ka isinilang, kung bakit ka umabot ng ganitong edad. There is always a purpose. Okay? And God, yung purpose niya, napaka sarap. Kung nanamnamin mo, napakasarap yung purpose ng Diyos sa bawat nilalang, sa bawat tao sa mundong ibabaw. Guys, the God of this world is the devil. Okay? What the Bible says, no? So that's why if you agree with me, oo, kita mo, bawat bayan may sabungan yan. Bawat may mga bear house dyan, no? Namamasyal sila, ang Panginoon at saka si Diablo, no? Masyal sila. Sabi ni Diablo, holding hands naman tayo. Sabi ng ating Panginoon, no. Hindi tayo pwedeng mag-holding hands. Hindi pwedeng maghalo ang matino at ang masama.
Tumatawa lang siya sa Diablo. No? Hindi naman siya makaano sa Panginoon dahil ano siya, no? Takot. Teka, alam niyang wala siyang kalaban-laban. Yeah. Sige, gusto mo. Masyal tayo. Sa inyong mundo, daigdig. Sa daigdig ko. Tingnan natin kung sino ang pinakamaraming mananampalataya sa atin. Ikaw ba o ako? Sabi pa nga, sige, tara. Sila. Medyo may kadiliman na yung pamasyal nila, no? Sa mga highway. Oh, kita mo yan? Akin yan. May mga kumukurap-kurap na ilaw. Oh, tama ka. Sa'yo nga yan. Nakakita ng sabungan. May, tingnan mo dito, ha? Ikaw dito, pinagsisigaw ka lang dito. Tagasigaw ka lang. Si Kristo. Jesus. Mga trabaho ng Kristo sa sabungan na. Oo nga, no? Salbahe mga tao, sabi ng Panginoon. Sasabihin mo bang sa yan? Kahit Kristo ang mga pangalan? Hindi, sa yan. Sa iya talaga yan, sabi ng Panginoon. Sa dami ng mga mga nadaanan nila. Nag-uumay na sa ang Panginoon sa kano, nga sa'yo nga yan. E di, iyak ka ngayon, no? Wala ka, nakakita ang Diyos ng ang Panginoon nakakita ng isang samahan, fellowship. Ba, di, may krus May krus yung bukana ng pinto ng tsaka pati pulpito. Iyan naman, akin naman yan, sabi ng Panginoon. Tiyak akin yan. Huwag kang makakapasiguro, sabi ng Diablo. Huwag kang makakapagsiguro. Lalapit-lapit tayo para marinig natin yung winawali ng pastor. Ang winawali ng pastor pala puro negosyo. Naalala ko yung nagsama-sama kami, 5 kami pastor dyan sa ni Pastor Ken, no? Anihan. Ang kinuha ng pastor si Pastor Dennis. Pastor pala ng Oneness. Hindi pala full gospel. Full gospel si Pastor po at si Pastor yan. Hindi, struggle talaga. Kiramdam na ako. Andun yung sila Pastor Regelosa, nandun sila mag-asawa. Yung kapanahon na naghahagadan naman ng itak yung mag-asawa. Kaya sabi ng Panginoon, ang sabi ni Satanas, abati ka muna. Huwag kang maniguro. Hindi, akin yan. Sabi talaga ng Panginoon. Akin yan. May mga tiyak, mga born again yan Huwag kang makakasiguro, lapit-lapit tayo. Tatakutin ko ha. Sabi ka, huwag mo lang papatayin. Subukan lang natin kung talagang ito yung sinasabi mo ay yung grupong ito ay sa'yo. Sige, manonood lang ako. Ang topic pa lang ng pastor ay Diablo, no? Anong itsura ni Diablo? Yung tinakot nung ni Diablo. Lumitaw si Diablo. Pulang-pulang mata. Naka-gorilya ang suot. Takbuhan sila. Hagad naman yung si Diablo. Hagad ng sunod-sunod. Nagtataka kung bakit nanakbo. Alam naman niya kasama niya ang Panginoon na nag-claim na sa kanya daw yung grupo. Napagod na yung pastor Nadapa yung pastor. Paikot-ikot sila. Paikot-ikot sa mga upuan. Hanggang sa may katandaan na kasi yung pastor, napagod. Hanggang sa walwalan dila. Hinarap na niya si Satanas. Satanas. Huwag mo kaming saktan. Huwag mo kaming patayin. Dahil kami ay sa'yo naman talaga. Nandila sa mata ng ating Panginoon. Akala ko ba na may akin niyang mga yan? Yung pala sa'yo din pala. Sa'yo naman kami talaga, Diablo.
Kaya wag mo na kaming takutin. Tingnan mo, sabi naman, parang wala ata ako ni isa dito sa mundong ito sa daigdig na ito. Kaya yung guys, no, maraming nagpapanggap, simulat sa pool pa naman, maraming nagpapanggap na sila ay mga mananampalataya. Okay? Ang totoong yung grupo ng Diyos ay full gospel, guys. Full gospel. Pag sinabing full gospel, lahat ng nasusulat sa Biblia na mga turo, aral ay sinusunod. Okay? Hindi yung mayroong pinipili lamang. Okay? Kasi pag sinabi ng may gift, may fruit of Holy Spirit, hindi sila naniniwala doon. Okay? Tumbling-tumbling ka dyan, lalo na hindi sila maniniwala. Okay? So, hindi ka tayo nakakasiguro na yung mga nagsisamba tuwing linggo ay makadiyos o makikristo. Hindi natin alam, ang mga yun nasa ilalim, may mga antichrist pala. Okay? Bakit? Hindi sila naniniwala sa baptismo ng banal na Espiritu Santo. Ang isang simbahan, lumalakas yan, nagkakaroon ng mga milagro. There's a great miracle in each one of them, no? And then, mayroong pag-improve ang kanilang fruitful, very fruitful yung kanilang samahan. At makikita mo, padami ng padami ang mga So, nakita mong namumunga dahil ang pastor ay hindi namimili ng salita. Kung ano yung salita na nararapat para ipakain sa kanila, ay pinakakain. Okay? May mga pastor kasi na pinapakain puro sardinas, noodles. Yun lang. No? Walang kalasa-lasa. Pakinggan mo man, hindi ka ma-bless dahil talagang puro pampano. Pero doon sa mga membro, naglalakihan ng mga mata, parang talagang pumapalakpak pa. Okay? So, makikita mong ano ba nangyayari sa samahan ng mga born again na ito. Okay? So, malalaman mo yung full gospel. Hanapin nyo yung full gospel. No? Yun talagang naniniwala sa lahat ng mga sinasabi ng ating Panginoon. Okay? So, maraming sinasabi ng Panginoon na kasi yung mga apostolis nila noon, okay, yung 12 apostolis noon, humayo kayo. Okay? Turo kayo ng salita ng Diyos. Kapag punta nila sa field, okay, nakakita sila ng mga nagpapalayas ng demonyo, cast out devil. Master, mayroon doon. Katulad din sa iyo, nagpapalayas ng mga demonyo. Okay? So, wala silang kabilib-bilib sa kanilang mga sarili na may hawak din silang titulo. Simula nung sila ay tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas, binigyan sila ng titulo. Sa John chapter 1, verse 12, ang sabi diyan, to them who receive, He gave power to become the sons of God. Doon sa mga tumanggap kay Kristo Jesus na kanilang tagapagligtas at Panginoon, binigyan sila ng authority to become the sons of God. Okay? To become the sons of God. So, in that very moment na pinatanggap nyo ang isang tao kay Jesus na tagapagligtas kanyang buhay, ay automatic. Okay? So, process pa lang yun. Okay? Process. Kasi sa Book of Acts, nung sila ay nagtari sa isang lugar, hinihintay nila yung sinasabi ng Panginoon na mayroon akong iiwan sa inyo. Mas makapangyarihan pa sa akin. Okay? At yun ang makakasama ninyo.
the rest of your life. Okay, tingnan mo yun, no? At hindi, I will, sabi ng Panginoon kasi, I will never forsake you. Hindi ko kayo iiwanan. Pero how come? Okay? Kung hindi tayo, dahil yung banal na Espiritu Santo ang siyang papasok sa iyong buhay, sa iyong, and then, yun, magiging isa kang man is a spirit, he has a soul, he lives in the physical bodies. And then, that's the reason why you communicate, yung iniiwan ng Panginoon, ang naaantayin ninyo yan. And then, lahat sa inyo ay magsasalita ng iba-ibang wika. Iba-ibang wika, guys. Okay? Hindi lang Tagalog. Iba-ibang wika eh. May Ilonggo, mayroong apintas na balasang dijay or ano ba yun? Hindi ko alam yun. Ano doon? Kumbaga, maraming salita, ika nga lingwahe. Okay? So yun guys, na hindi natin na-experience dito sa mga nagtayo ng mga kasimbahanan dito. Okay? So makita mo, every Sunday, the same routine. Kain ng noodles, uwi, mga lalakas na, malalakas ang physical kasi mga worldly. Malalakas ang physical pero ang spiritual, yung tunay ninyong pagkatao, ayan hila-hila. Hila-hila dahil gutom na gutom, wala ng vitamins. Pero ninyong mga physical na lulusog. Lulusog guys. Okay? So yun. Ang laki ng, hindi ako hindi ako, ang laki ng pananagutan ng pastor ninyo niya. Sa totoo lang. Okay? So, may kanya-kanya tayong pagharap sa Panginoon. Okay? Yung mga nagpapanggap na pastor pero hindi naman talaga pastor. Dahil makikita sa gawa, makikita sa bunga. Okay kay pastor, nako, hitik na hitik ang iyong pamumunga. At makita mo, nang nag-umpisa ka ay 50 ang iyong capacity ng iyong church. Mamaya-maya pagdating ng mga ilang buwan, apaw na. Hanggang sa hindi na kayo gagamit ng church. Magre-request na kayo. Dito na tayo sa school gym. Maraming dito, mga gym na nakatiwangwang. Tulad yung plaza ng lang laruan dyan sa barangay, Katiwangwang lang yun, Diyos ko. Pag gawa mo mga ganyan ng basketball, wala namang mga umi-improve ang buhay dito sa basketball ng mga barangay-barangay na to. Okay? Dapat pagawa mo lang ng mga nyog. Hindi mo dapat yan pinagagawa ng mga. Kami nung araw sa totoo lang, sa daming mga galing mag-basketball sa amin. Pero hindi namin tinamasa itong mga tinitimasa ng mga barangay ngayon. Ang basketball namin noon ay hindi palibil, Pababa. Pag pass break ka, pag itinulak ka, yung basag ang ulo mo. Iba ngayon eh. Tumatamasa. Pero wala namang malalarong puro mga baknot ng mga maglalaro ngayon. Ako, kahit pa. Noon kami, tinitingala kami, puno yung plaza, dahil nanonood sila, dahil nga, siyempre, nagagalingan. O ngayon, puro langaw yung nanonood sa mga gym. Bakit? Puro bulayog yung mga malalaro. Puro mga malnourished. Yung noong manlalaro sa amin, guys, magliliba, mahilig sa mga, yung pangisda nga, sa baybayin. Kaya mga muscles noon ang lalaki. Kaya kunting tulak lang sa'yo noon, talagang baliskad ka. Okay? Alam namin yung mga dayo, Brad, mga mangingisda yan. Walang yan. Kailangan mag-ingat tayo dyan kasi isang tulak lang sa atin. Bularag tayo. Okay?
Pero sport nga, kaya okay lang. Ayan, no? Natiwangwang yung mga gym, no? Mga close, mga ano. Pero wala namang malalaro. Hindi namang mga lalaro, puro bulayog. Naganahan ka ba na manood niyan? Eh? Nung araw kami talagang halos mapuno-puno yung magkatulak-tulakan ng tao, makapasok lang at makapanood lang sa laro namin. Pero iba ngayon, no? Marami nga silang laruan, wala namang nanonood. Puro mga ang mga pastor nung araw, mga gifted, no? Mga gifted guys. Talagang sila ay may calling to be a pastor. Okay? Nagbibitaw kami pag dating ng 1 taon, 2 taon, wala ang nangyayari. Bibitaw kami noon. Kahiyaan na lang. No? Nahihiya kami sa Panginoon. Kaya hindi, okay lang yun. Hindi po pwede, Panginoon. Bahala ka na magalit din sa amin. Hindi naman kami para dyan. Marami sigurong mananalangin na lang ako na magpadala ng mga manggagawa. Yung mga tunay na manggagawa, mga effective, no? Mga, nakakabuhay ng patay. Yun ang mga, So, yung guys, no? Medyo sabog man itong ating, pero, sa part of, parang testimony, no? Testimony. Kasi, nagdaan din naman tayo, guys, ng paghahawak ng mga simbahan. Okay? Ang mga youth ko, prepare ko yun kasi mayroon kaming ginagawang mga outreaches, no? Magsosoul winning kami noon. Kung ang membro nga namin, guys, ay 20, sa susunod na linggo, doble na yung 40 na yon. Bakit? Soul winning. Nagsosoul winning ang Panginoon. Yung bibig mo, gagamitin ng Lord yan. Ibubuka mo lang, pero ang magsasalita ang Panginoon para at least magkaroon ng conviction doon sa pagsasabihan. Okay? Even myself, I'm amazed na-amaze ako, no? Sa pagkasalbahe kong tao, no? Nang my mother say na may Bible study dong. Pwede bang umatin ka? Siguro sa mama ko para bumait ako kasi bumabait daw yung mga tao sa born again. Sabi ko, hindi po pwede kasi hindi po kami para dyan. Kung kami ay inaakala nyo mga demonyo, nasa inyo po yun. Wala po akong nagawa, guys. Okay? It's a big miracle na na-miss na lang ako na ito ba? Nang sinabi saan ba yun, no? Nakalimutan ko na yung verses, no? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, all things are become new. Nag-pray over yung mga pastor, yung pastor, no? Si Pastor Ben Padriguez. Ngayon bishop, no? Kasi nakabuo na siya ng almost mga 10 church, no? Churches. Sa buong Samar and Leyte. Okay? So, isa kami sa sinakripisyo ng aming pastor. Pinadala kami sa Living Word, no? Pinadala kami doon para i-training. And then, pero sad to say, na naharang kami ni Diablo. But it's okay. No regrets because I'm still in the presence of the Lord.
Okay? Evil can you never defeat me. Akala mo defeated mo na ako. No way. You can't defeat. I am the sons of God. Okay. So, yun. Um, almost, ano kami? 7 ata kami. 8. Pinadala ni Pastor Bin. Ang nasa, ang tumuloy lamang naging minister, nagpagamit talaga sa Panginoon. Andyan si Sister Bullet, nakabalik siya. Si Pastor Tutoy sa Mindanao. And then, ang dalawa lang ata. Sister Bilin, iba naman yun. Dalawa lang ata sila, no? The rest, talagang 6 ang nasira ni Diablo. Kaya yun, it is part of my living testimony that I'm still a conqueror and I'm still the sons of God. And He protect me no matter nagkamali man ako ng decision, nagkamali man ako sa mga action. God never forsake us. He never forsaken us. He always there. And then, come on. Give your hand to me and I will, ano ba yung footprint in the sun? Lord, sabi mo, tulungan mo kami, papasalin mo kami sa oras ng during our trouble. Okay, how come? Oo, ang nakikita mo sa dalampasigan, oo nga, isang footprint, no? Pang isang tao. Dahil kalong-kalong kita. Very, very nice situations that when trouble comes to you and then lahat ng mga pagsubok, persecutions, mga strong wind, strong typhoon, nagpalit-palitan, nag-ikutan sa iyo, but you're still, the good news is you're still in control by the power of God. So bye-bye, Diablo. You cannot defeat us. We are still the sons of God. So, yun. I'm so proud that nakilala ko ang Diyos. Although malaki ang problema in my part, hindi ko naman rin problema yun, no? I know lahat ng problema may solusyon because hindi ako nakapag sa aking mga kadugo, sa aking mga pamilya, hindi ako sa kanila regarding the goodness of God. But I do hope na one day, someday at a time, marirecall nila yon and then recognize nila na if there is no God, we are nothing. But if they believe God, they can have it. Okay? Everything that God, sabi niya, if you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, seeking first for His glory, His mercy, yung pagka-Diyos niya, no, sa buhay ng bawat tao, ay pag nasik mo yun, nahanap mo yun, sabi niya, if you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, okay, all these things shall be added unto you. O hindi sinabi na the part of the things is I will give it unto the believers. No.
all these things shall be added unto thee. So that's why, guys, folks, we need to recall that there is always God who who gave His life to this world to save us, no? To save you unto death, no? Because for all have sinned that come short to the glory of God. That's why the last course, no? Yung pinakahuling ano ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak. To save, para iligtas ang mga tao sa kanilang kasalanan, magkaroon ng restoration, yung kanilang communication between God and man. That's the reason why He gave His Son. He offered Jesus, the only Son, okay, to have and forgiving your all sins, okay, and having you a life that forever, okay. Hallelujah. So try to fellowship, try to hanapin nyo yung mga nagtuturo ng full gospel ministry, yung mga nagtuturo ng full gospel Christian. So join kayo doon, and then ang layunin ninyo ay mag-aral pa ng salitang Diyos, because tayo ay espiritu na nangangailangan din tayo ng spiritual na mga bagay na pagkain. That's the reason why sabi ng Biblia that man shall not live by bread alone. Okay? Man shall not live by bread alone. Bakit? Because we are. The reality of man is a spirit. You need to have a food that is spiritual food that can sanctify your spirit. Okay? Ang mga boss ng iyong spirito ay yung mga salita ng Diyos, the spiritual food. That's the reason why there is a pastor, so he gave food, okay? Kain kayo, pakakainin kayo ng mga pastors. They are obligations nila yun, dahil sinumpaan nila yun sa Panginoon ang i-guide yung flock ng ating Panginoon. Okay, so that's a nice day to all of you. Blessings that come every now and then. Just joking. So guys, hoping na kahit papaano may nakuha kayo doon sa ating sa ating sinishare ng mga topics, okay? Mga topics natin. So that's why napakahalaga po, dahil sabi ng Panginoon, redeeming the time because the days are evil. So redeem the time, guys, because ang mga araw ay diablo na. Okay? So ganina sa sinabi ko sa iyo, nang namasyal ang Panginoon at ang demonyo, nakita natin, okay? Mayroon mang nakita ang Diyos na ito akin to. Anong sabi ng diablo? Huwag kang makakasiguro. Dahil nga nang natakot yung pastor, sabi ng pastor, Satanas, huwag mo kaming patayin, kami naman talaga ay sa iyo. Okay? So nagugulat ang Panginoon, no? Kala ko akin tong mga ito. Purihin ang Diyos. Ayan ay pagpaano lang ng ating kasi inaantok din ako. So magandang hapon, mapagpalang araw sa inyong lahat, guys. Wala tayong pipiliing araw dahil ang pagkain ng ating espiritu ay spiritual food. Okay? So nakakain tayo ng mga pagkain ng mga mortal, so kakain din tayo ng spiritual food. Because in Genesis, let us make man in our own image. What is God? What is God? He is the spirit. No? That's why our image is the image of God. We are spirit too. Okay?
So man is a spirit, he has a soul, he lives in the physical bodies. Okay? So why ingat kayong lahat, and then God bless you all. Bye-bye.